Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Ann. Bunso sa 3 magkakapatid. Panay babae kaming lahat. Sundalo ang tatay ko at government employee naman ang nanay ko. May rules kami sa bahay na bawal muna mag-boyfriend hanggang hindi nakaka-graduate at hindi nagkakaroon ng stable job. I'm taking up nursing ang noon. Maraming naliligaw sa akin, pero hindi ko pinapansin. Nakaprogram na ang utak ko na sundin ang lahat ng reminders na nakapaskil sa aming malaking salamin sa bahay. Pagkatapos ng klase, dapat umuwi agad kung ayaw mong maghapon ng sermon or sermonan ni nanay at tatay. Nauunawaan ko naman ang hangarin ng mga magulang. Para din naman sa amin kung bakit naghihigpit sila. Kaya sa abot ng aking makakaya ay sinusunod ko talaga ang gusto nila. Hanggang makilala ko si Ian. Gwapo siya na long hair at astigin. Kilala siyang chick boy sa klase namin. Di ko siya pinapansin kasi hindi ko naman type ang pormahan niya. Ang ideal man ko kasi, matangkad, clean cut ang hair, mabait, at matalino. Pero isang beses, nakita ko na lang si Ian na short hair na. Ang press release niya sa klase, nagbago na daw siya at hindi na chick boy gaya ng dati. Pa-press release si Ian? Nakakaloka. May pag-ganon. Artista. May bashers. Pambihira. At nagsimula na siyang makipag-close sa akin. Kinuha niya ang number ko at naging textmates kami. Dahil sa madalas kaming magkasama, nagsimula na kaming tuksohin ng mga classmates namin. Hanggang sa mag-level up na ang pagporma sa akin ni Ian. Lagi na niya akong sinasabayang maglakad palabas ng campus. Minsan, pagpasok ko ng classroom, kumakanta si Ian ng kahit kailan ng South Border. Yes! Ayan naman yung mga kanta-kanta na yan. Ayan na naman tayo. Hanapin mo nga, partner. Kahit kailan na South Border. Parang kiligin tayo. Nakakaloka na. Imaginein natin. Ayan na. Kumakanta na si Ian live sa classroom. Yes, Ian ah. Nakakatawa si Ian yung yung nag-press release na hindi na siya chick boy, ta short hair na siya. Ito yung mga tipong sa Instagram, yung pangalan niya Ian_official. Yung may official kahit account. walang blue check. Yung may official account eh. So minsan pagpasok ko ng classroom, kumakanta si Ian ng kahit kailan ng South Border. Kasama ang mga tropa niya. Biniro siya ng prof namin kung para daw kanino yung kinakanta niya. Yes! Ayan na tayo. Ay, nako. Ang sabi niya, para daw sa isang special someone. Yes! Bago matapos ang klase, nilapitan ako ni Ian at iniabot ang isang papel na may lyrics ng song na kinanta niya. Anong year to? Ang daming pautot talaga tong si... Anong year to? Yung
kami pagsulat ng lyrics ng kanta tapos binibigay doon sa nililigawan. 90s yan. Feeling ko batchmate natin yan. Tama, batchmate to. Kapanahon na. Yan. Oo. Ipinagpatuloy pa ni Ian ang panliligaw niya hanggang sa magdesisyon na ako na sagutin siya. Yes! Grabe, kinantahan lang, bumigay na. Kinantahan lang na masana. Lagot ka sa tatay mong sundalo. Namasana agad ang labi, di ba ganon? Nagwet-wet na ang labi. Binabasa lagi yung labi, pa-cute. Eto na. Advance mag-isip si Tanghenyo. So, ito Ayan na nga. Inilihim ko sa mga magulang ko ang relasyon namin. Lagi ko kasing ipinapaalala kay Ian ang mga rules ng parents ko. Hindi kami nakakapag-date ng kaming dalawa lang. Ay! Yun, lemeng. Kailangan laging kasama ang barkada. Kaya nakontento na kami sa text at tawagan. Masaya na kami kapag magkasama kaming gumagawa ng mga assignment namin. Pinangako namin sa isa't isa na sabay kaming gagraduate ng college. Pagdating ng second year, nagkahiwalay na kami ng section ni Ian. Nagsimula na mabawasan ang pagkikita namin. Tuwing break time na lang kami magkasama. Nabalitaan ko na lang na madalas na daw umabsent si Ian sa eskwela. Pagdating ng third year ay mas lalong naging tight ang schedule ko dahil sa hospital duty. Si Ian bumagsak pa sa isang major subject. Kailangan niya maghintay pa ng 1 taon bago makuha ang subject na yon. Ibig sabihin, hindi na kami sabay gagraduate. Nag-guilty ako sa mga nangyayari kay Ian dahil wala na akong oras sa kanya. Masakit man para sa akin pero nagdesisyon na ako makipag-break sa kanya para makafocus na kami sa mga sarili namin. Oy. Nakagraduate ako ng college. Nagtrabaho sa isang kilalang ospital sa Maynila. Teka lang, Nicole, ito itaas mo. Pero ito, nagkakuha talaga yung yan, yung palsito na yan. Ginano ni Ian Ayun, ni Ian namasa. Namasa yung babae. Binanata ng palseto Doon niya biniret Yan tuloy, kinilig ng gusto. Ayan tuloy. Pero naghiwalay. Ay! Ayun na nga, nakagraduate ako ng college. Nagtrabaho sa isang kilalang ospital sa Maynila. Sinubukan ko makibalita tungkol kay Ian, pero lumipat na pala siya ng school. Araw-araw akong naghihintay sa pagpaparamdam niya, pero wala talaga. Hanggang sa naisipan ko na lang na magtrabaho abroad para tuluyang makalimot. Makalipas ang ilang taon, nabalitaan ko na nasa Amerika na pala si Ian at doon siya nagtatrabaho bilang nurse. Noong mga panahon na yon ay umaasa pa rin ako na magkikita pa kami ulit. Isang araw, naka-receive ako ng friend request mula kay Ian. Yes! In-accept ko siya, pero wala naman ako natanggap na message mula sa kanya. So, nagsimula akong mag-stalk ng mga post at pictures niya. Napaluha ako nang mabasa ko ang post niya na ganito ang sinasabi. Thank you for this special girl, Elaine. Makalipas ang ilang buwan, naka-receive ako ng notification na nagvi-video call sa akin si Ian. Walang usap-usap, video call agad. Walang pasabi, no? Video call agad. Hindi ko nasagot ang mga tawag niya. After 2 years, ito na ang post ni Ian sa timeline niya. I'm getting married. Oh. Arte mo kasi binibidyo call ka na Ayaw mong video call ka? Kaya ka! Binibidyo call ka na nga. Ayaw mo. Yan tuloy. Sinaman Pabebe pa more. Sige, go. Inarte ka pa dyan.
Nag-iinarte ka pa, samantalang dati kinantang ka lang ng kahit kailan sinagot-sagot mo na. Ba't ba binabasag natin? Oo nga. So after 2 years, ito na ang post ni Ian sa timeline niya. I'm getting married. Tila gumuho ang mundo ko nang mabasa ko yon. Kinailangan ko ng kalimutan ang mga hopes ko para sa aming dalawa. Magkagayunman, ay hindi na rin ako nagsisisi sa naging takbo ng buhay namin. Kahit magkahiwalay kami, ay pareho naming narating ang mga pangarap namin. Ngayon ay may 5-year-old baby girl na si Ian. Masaya ako para sa kanya, kahit hindi kami ang nagkatuluyang dalawa. Ako po si Ann, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ay. Grabe, hanggang 5 years old yung anak, sinustok mo pa rin. Sakit nun. Sakit. Alam mo bang umabot siguro every birthday nung anak, tapos nakikita mo yung cake, yung asawa. Diba? Stalker. Ako, totoo yun. The more you stalk, the more you get the pain. Correct eh. Ano ano tawag doon? Masokista. Oo, masokista. Nag-enjoy na nasasaktan ka. Ako sa tingin ko ganun ginagawa mo. Kasi paano mo na naman 5 years old na yung anak? Di syempre, sumustok ka pa rin, di ba? Hindi pa rin naka-move on siya. Masaya ka ba talaga? Mukha may etchosen! Ay. Soccer talaga. ako for happy endings eh. Sayang. Pero wala eh. Talagang some people are just not meant to be. Yan kasi, dapat hindi ka na nag-inarte noon pa man eh. Yung binibidjakol ka, ayaw mo. Ano yun? Iba yung pandinig ko eh. Ayusin mo, Hindi gumagalaw kasi yung posisyon ko, binibidjakol. Diba? Nanghinayang kami, kala namin na maganda na yung kahinatnan ng love story niyong dalawa, pero ganun talaga, if you're not meant to be, then it's not meant to be, diba? Kung hindi uukol, hindi talaga bubukol. Ano yan? Totga, the one that got away. Tama. Hanap ka na lang ng iba, wag ka na mag-stalk pa. Wag ka na mag-stalk. Kasi para kang kumuha ng bato, pinupukpok mo sa sarili mo, girl. Totoo yan. Wag mo kaming etchosin, nasasabi mo, okay ka lang, naka-move on ka na. Paano mo nalaman 5 years old na? Oo. Yung mga ex nga namin, hindi na namin alam yung mga life nila. Kung may anak na sila, ilang taon na yung anak. Ikaw, alam mo pa, 5 years old, girl pa. So, stalker pa more, te. Ano nangyayari sa'yo? Pabebe pa more, tas stalker pa more. Alam nyo, ganun talaga sa buhay natin. May mga taong may kilala natin o may kilala tayo, di ba, para lang pakiligin tayo. Di ba? At hindi para makatuluyan. Yun na lang yung i-treasure mo, yung paano ka pinakilig nung kinanta niya yung kahit kailan ng South Border. Yun diba? Na lang alaala mo sa kanya. At least sa buhay mo naranasan mo yung kiligin, at least sa buhay mo naranasan mo yung ma-in love, mahalin at mahalin ka pabalik. Tama. Hayaan mo na siya, may pamilya na siya, at wag ka nang umasa pa na pupunta siya sa iyo. Feeling ko may ganun ka pang may ganun ka pa hopes eh. Mamaya papunta ka na dun sa kabit eh. Hindi, wag na kasi sayang eh. Sayang din yung time. Correct ka. Girl, ilang taon na yung lumipas. Tandaan mo as you age. Kung ano yung age mo, yun din yung size ng bewang mo, girl. So, kailangan magmadali na din. Hindi sa lahat ng oras may asim tayo, girl. Kung kaedad natin to, kung sinasabi nating batchmate natin to, malamang 30. 30s na yan. Nako. Nakote. Papunta na dun sa... nagkakaamoy na. Papunta na dun, te. Sayang naman. Diba ang hilinga ng mga gantong edad, kahit mag-toothbrush ka, may amoy pa rin eh. Unlike pag mga early 20s. Grabe ka kay Tangenyo. Sobra ka. Buti ka di siya umaray eh. Ay, nako. Masasabi ko lang dyan, kung minsan sa buhay talaga natin, may mga tao na pinapakilala sa ating along the way for us to learn yung mga aral ng buhay. Ang problema sa iyo ay hindi ka natuto. Nag-stick ka dyan, paano ka makapag-move on yan, girl? Hirap niyan, no? Pinapaikot mo pa rin yung mundo mo sa kanya kahit alam mo na may asawa na siya. Tsaka ang masakla pa dyan, baka sa susunod na relasyon na hinahanap mo yung traits ni Ian. Huwag ganun. May hirapan ka lalo makahanap ng love life. Teka, bakit tayo advance mag-isip? Malay nyo naman, okay lang naman talaga siya. May asawa, nagkakwento lang, ganyan.
Ayan na naman yung ano ni Tangani. Hindi, pero yun Happy kami. Yun yung feeling namin. Para kay Ian. Happy kami para kay Ian. So yun yung feeling namin that just maybe you haven't really moved on. So do yourself a favor. 'Di ba? Kasi masaya naman talaga na si Ian. Kasi okay na siya. Pamilyado na siya. Hindi ko alam yung message ni Ian na na for my girl Elaine. Siguro hindi siya yun. Hindi niya, kasi siya eh. Hindi, before pa daw yun kasi sabi niya 2 years after nakita niya na I'm getting married. So that's 2 years before. Yung 2 years before, nakita niya yung nung naging friends sila, nakita niya yung yung message for Elaine. Yan yung time na binidjakol siya na hindi naman niya nabigyan. Ayan tuloy. Di sana naagaw mo pa kay Elaine. Di ba chance pa kasi hindi pa sila kasal noon. Correct. Ito nagme-message pa lang sila noon. Alam mo, lesson talaga ng Burnay, kapag hindi ka maagap, hindi ka successful. Dahil talaga na maagap ang masika pa, di ba? Kailangan naging maagap ka sana. Tsaka sa panahon ngayon na nagkakaabusan na ng mga love life, hindi na dapat pabebe. Bawal na nag-iinarte, di ba? Pag dumating, tukain na. Hindi, pero wala eh. Siguro it's just not meant to be. And you have to accept that. Tama. Tsaka pag may tutuka, magpatuka ka. Di ba totoo? Parang opportunity yan, di ba? It knocks at your door. Pag pumunta na, wag mo nang pakawalan pa, wag mong itatapon. Yun lang yung analogy ni Tanghenyo. Pag tumuka, magpatuka na. ang medyo lang talaga nang galing kay Tanghenyo, kaya alam nyo na yon. Medyo hindi masyado magandang pakinggan. Pero nung kinonvert ng tambalan, sinabi namin, it's like opportunities that knock at your door. Yan yung ibig ko sabihin. Diba? Do yourself a favor and move on. And accept the fact that some things and opportunities and events and people are just not meant to be. Correct ka. Meron pang ibang plano para sa'yo. Meron ka pang ibang kilig story na kailangang buksan at buklatin at i-enjoy. And you can only do that if and only naka-move on ka na o i-let go mo na talaga si Ian. Sabi nga, it takes strength to hold on to someone but even greater strength to let the person go. Yun yung mas mahirap doon talaga. You have to let them go. Please lang, wag mo nang hantayin mag-debo yung anak. Baka mamaya balitaan pa rin yung stock move on. Baka mabalitaan pa namin, ha? So yun, mag-move on ka na. Malay mo, may mga taong umaali-aligid sa'yo, hindi mo lang napapansin. Kasi masyado mong pinapaikot yung mundo mo. Kakastok ka kay Ian. Diba, doon sa taong may asawa na. True. At ayaw namin humantong sa hindi magandang sitwasyon to na maging kabit ka. Tama. Diba? Tayo namin yun, ha? Galit kami sa kabit. Magandang morning and batiin lang natin ang happy birthday! Ang aking mabuting kaibigan, ang aking online shopper na naging mabuting kaibigan at magiging ninang ng aking anak. Ayan. Si Joy Eileen Brazil. Eileen Joy Brazil. Mars Joy, happy birthday sa'yo and enjoy your special day and God bless you with more followers and more sales and see you soon. Happiest birthday! Tambalanisa natin na nag-celebrate ang kanyang birthday today, si Kaiser Aquino. Oy, ang Kaiser, ilang years na nating tambalanista to. Uy, si Kaiser. Tama ba yung pronunciation? Parang every year mali-mali yung pronunciation. Kaiser ba o Kaiser? Kaiser. Kaiser. Yan, di ba? Kaiser. Correct, Happy birthday. Happy birthday sa'yo and enjoy your special day. Sino pa? Parte itong mga bisita natin sa booth na finally bumalik na dito tas may dala ng alay. Kasi nung unang punta nyo dito nila kayo, wala kasi kayong dala. Natandaan naman daw nila yon, partner, na nilait sila. Kasi wala silang dala, di ba? So ngayon natuto na kayo, di ba? Yun yung pinag-uusapan ng tambalan lagi. Matuto tayo sa buhay. We learn from our mistakes, yan. Ano nang ulit mga names niyo po? Taga-Tagig to, galing sa si Pogs. Signan. Si Pogs. Lagi itong nag-message sa akin sa Facebook eh. Si Pogs. Mama Nika. Hi, Mama Nika. Parang yung pangalan, kala mo bata. Parang estik yung no? Pero Veronica pala talaga. Ginawang Nika, parang very millennial. Parang Manika. Diba? And Mama si Nika. Ana. Hindi mo ba sulat yun?
Tumakas ka na naman sa trabaho, Nika, no? Si Ana. Ay, Ana, no? Diba? O, thank Ayan, you si Nika, tumakas sa trabaho niya. Si Manika. si Mami Nika. O, thank you sa pag-visit sa Welcome Tambalan. back. Welcome back. Thank you. At kayo po ay patuloy na bumabalik-balik. Sa mga taga-signal Village Taguig, magandang Uy, umaga good morning. Dami nating tambalanista dyan. Good morning po sa inyo. Thank you sa Tama. pagputo. At sa mga kaibigan nating super, naku, antabay po kayo mamaya. Uy, may winner ang tambalan para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Kaya abang lamang. Tama. O siya mga kabisyo, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong mga kwento, pwede mali mo kilig story mo na yung mapakinggan namin or mabasa namin sa susunod na tambalan. Pwedeng nagkatuluyan, pwedeng katulad nito, hindi. Di ba? Okay lang yon. Pwedeng masalimuot, pwedeng nakakatawa, pwedeng nakakatakot. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Yala. Chris Chuper. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday, utility partner. Ano gagawin natin? Sabi ni Boy Pindot, utility pops nakalagay. Ayun, naka-on naman. Naka-on ba? Okay naman po. Ayun, si Jose Marichan. Hi! Ayan na! Hi po! Lumabas na siya. We missed ya. Lumabas na! Oo nga. Grabe, no? Ang bilis. Nag-hello na siya. Merry Christmas! Bonggang-bongga talaga si JMC. Oo naman. Talagang, pero umaapela si si Ginoong Ariel Rivera. Oo nga. Sana ngayong Pasko wag daw siyang malimutan. Sana ngayong Pasko maalala nyo rin daw siya. Oo nga naman. Bakit kanta lang lagi daw ni Jose Marichan? Marami din naman mga Christmas songs na talagang nagbigay din ng magandang alaala sa atin. Oo naman. Na din si Janet Basco din eh. Oo. Kasi yung Pasko na naman. Oh, yan. Pasko na naman. Iba pala. Alam ko na Pasko mo. Di ba Celeste Legaspi? Yan. Meron din. Ivy Violan. Alam mo ba, Yung mga Tangenyo, lumang alam natin. meron nga magandang Christmas song. Baka hindi nyo lang po alam, Kahit na 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 tuloy pa rin ang Pasko. O, di ba? Kanta namin wala rin sa tono. Ang sarap naman. Nakaka-excite. Kahapon nga, di ba? Kahit pag nanood tayo ng TV, Christmas songs din yung mga pinaperform ng mga celebrities. Correct. Tapos kanina sa mga morning ng mga TV shows na ang background nila Pasko, di ba? Correct. Kasi officially pag pumasok ang September, Christmas season na po dito sa Philippines. Oo Yan. naman. So Merry Christmas sa ating mga Pilipino na kung akala mo naman ang dami nating pera, kung makakasta na ang haba ng Pasko natin, di ba? Mamimiss namin ng Agosto. Yan. No? Sa dami po ng holidays na binigay nyo sa amin. Oo, yun lang ang maganda sa Agosto, pero ang daming talagang kamalasan. Ewan ko ba? Mabigat ang Agosto talaga. Ang bigat talaga. Kahapon nga, meron akong kasama sa isang show. Sabi niya, naku, buti na lang September na. Nakaka-stress kasi because of August month. Most of the time, hindi naglalagay ng mga corporate na events Correct, ng August. Ang daming walang ganap pag August. Kasi gaya naniniwala sa August month. di ba? Anyways, it's September and it's start of the Christmas season dito sa Pilipinas. So, importantations po, maging happy tayo, di ba? Yes. Pasalamat po tayo dahil sapagkat because aabutin na naman natin, hopefully, yung isa na namang Christmas. Yan ang wish nating lahat. Nakakalurky kasi ang dami mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Katulad nung pagbagsak na eroplano sa Pansol. Di ba? Sino mag-aakala, di ba? Malapit lang ata yun doon sa pinuntahan natin. Kaya nga Naku. Ayun ang mga Pilipino Oo. Ganyan tayo
eh. Nandyan lang kami nung isang araw eh. Malapit lang kami dyan. Para nung minsan na meron tayong pinunta ng isang resort, tapos parang pag after a few months, may namatay dun sa zipline. Tapos lahat tayo, ang linya natin, hala. Ang galing lang natin dyan. Yan, diba? Hindi, pero nakakalungkot isipin na may mga pangyayaring hindi mo talaga inaasahan. Tsaka Kaya yung nga, sa sumulong highway din, dagdag din natin diba? yung mga truck na nanagasa ng jeep. Diba? 7 ata ang patay doon, 6. ay, naku, Correct. Ako yung kaibigan ko nung Sabado, nagbiyahe din siya. Nasa harapan niya yung dalawang sasakyan nag-tumbling. Buti hindi siya nadamay. Oh my gosh. So, Hindi mo talaga masasabi. Kaya nga kapag tayo po ay nakakarating ng safe sa ating opisina, nakakarating ng safe sa bahay, alam mo yun? Correct. Sa halip na mainis, mabad trip, wag magkakalimutan na magpasalamat na nakarating ka ng safe. Totoo yan. Ang ulit-ulitin namin, yung katotohanan na nagising ka kaninang umaga. Totoo yan, yung blessing naramdaman yan. mong dumilat yung mata mo, humihinga ka ng maayos at wala kang kung anong nararamdaman na sobrang bagay na dapat mong ipagpasalamat yan. Binigyan ka blessing na yan. naman ngayong araw na ito na i-enjoy ang buhay. Lalong-lalo na kung birthday mo ngayon. Yes. Tapos mainit ang ulo mo, bad trip ka kasi nadagdagan na naman ang edad mo. Oo. 'Di ba? Iinis ka kasi magsisinungaling ka sa edad mo, ganyan. Kahit halata naman talaga may edad ka na. Sa dami ng linya at bagsak sa parte ng correct. katawan. Kaya nga, nagde-deny ka pa. Pero di ba, it is a privilege to grow old. May Correct. mga iba na nananahimik lang sila, nababaksakan sila ng eroplano. May mga iba na nananahimik lang sila na ito classic talaga yung nababagsakan ng kalembang sa China. Alam mo yung mga ganun ba? totoo. Hindi mo masasabi. Kaya kapag ka nabubuhay ka at nagbo-birthday ka, sa halip na mainis, mabad trip at mayamot, di ba, magpasalamat ka. Yan yung dahilan kung bakit pag nag-birthday ka, kailangan mo maghanda. Para yan. magpasalamat. Correct. Diba? Magsimba para magpasalamat din. Ha? Be happy po ngayong araw na ito. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Hi sa'yo, Tanghenyo. Ano po ba dapat kong gawin sa mga kaopisina ko? Na sa tuwing meron po akong binibigay sa boss ko na report, nagbubulungan sila. Sa tuwing meron po akong tulong na binibigay sa boss, nagbubulungan din po sila. Anong problema na? Kasi may narinig po ako na sip-sip daw po ako. Masama po ba na gawin kung ano ang gusto ng boss? Sip-sip na ba ang tawag doon? Hindi ba pwedeng masipag lamang? Bakit ganun? May mga taong gusto ka talagang pabagsakin kahit nananahimik ka. Thank you, Tambalan, and hi sa'yo, Tanghenyo. Baka naman ka kasi may whisper challenge talaga every time na may meeting. Yung pasa-pasa ng bulong. Oo. Ay, nako. Well, hindi naman masamang maging hindi ewan ko kung bakit minsan minamasama ng iba yung pagiging malapit or yung pagiging yung kapag alam mo yun, yung nagiging masunurin. Correct. Diba sipsipagad? Parang feel ko siya parang sipsipagad, hindi ba pwede, ano yung sabi niya, hindi ba pwede ginagawa ko lang ang tama, diba? Feeling ko typical na Pinoy, ganun tayo, mahilig tayong magbigay ng ibang kulay. Tama. Correct. Totoo yan. Lagi tayo nabibigay ng nga. ibang interpretasyon. Kapag halimbawa, isang babae nakita mo sa mall, tapos hindi masyado maganda yung babae, pero yung lalaki gwapo. May interpretation na kagad tayo. Ang galing ng gayumang ginamit. Woo! Nilandi ng ano. Yan. Halimbawa, nakakita tayo sa mall, babae. Tapos may kasamang foreigner. Yan. Interpretation kagad natin. Isa na naman pong Pilipina ang nakaangat mula sa laylayan ng lipunan. Laging meron tayong may ibang interpretasyon. Kahit ganyan. hindi natin alam yung tunay at bawat detalye ng pangyayari sa taong yun. Alam mo, Kabisyo, if there's one thing that I've learned in life, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Correct. In fact, kahit magpa-press release ka pa dyan sa opisina ninyo, di ba? Magpa-press release ka sa office, sasabihin mo, hindi po ako sipsip. Ito po ay panawagan sa lahat ng mga kaopisina para sabihin po sa inyo na hindi po ako sipsip. Kahit gumanon ka, meron na silang opinion tungkol sa iyo Hindi mo na mababago yun. At Diba? hindi mo kayang kontrolin yun. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong pipilitin kasi ikaw yung ma-stress dyan. Correct. Sabi nga ni isa nating tambalanisa na si June Montesa, crab mentality. Typical sa isa mga pa yun. Pilipino. Alam mo, tsaka typical sa mga Pilipino yung una mahilig mag-chismis. Talaga? Sa tingin ko, totoo yun eh. Kasi tingnan mo, ganyan. Diba? Parang, yun eh, parang human nature. Yung Correct. Talaga, parang excited yung mga Pilipino pag may nasasaktan. Ewan ko ba? Diba? Excited tayong gumawa ng chismis. Kaya siguro, partner, Tanghenyo, ewan ko napapansin yung mas patok yung mga teleseryeng may naaape, yung may mga yung teleserye na katulad nung Halik dati, yung teleseryeng yung may mga kabitan. Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa ganyang klase mga kwento. Kasi tayo mga peeping tom tayo in nature. Mga ano yung peeping tom sa Yung, Tagalog? mamboboso. Yan.
Di ba? Mahilig tayo mga alam sa buhay na may buhay. Correct. Ganun At tayo. excited tayo doon ha. Oo. Parang try nyo pong i-assess yung mga kasama nyo sa office. Di ba, pagpasok na lang natin kanina, mas malakas yung usapan ng chismis kaysa usapan tungkol sa trabaho. Ay, ganun. Di ba? Hindi, sa kapitbahay pa lang. Sa kapitbahay pa lang. Di ba? At may oras sila ha. Kanina nga nung papunta, sinasabi mo Oo. yan mas malakas pa yung chismisan. Kasi nung papunta ako dito, dun sa ano, ang aga. Kita mo na. Ang aga nung kumpulan ng mga Diba? chismis. Oo. Ang aga. Hallway culture. Oo. Ang aga-aga. Nakakalurke. Diba yung halimbawa na lang, sa kapitbahay nyo, yung ginabi ka lang ng uwi at makita ka ng kapitbahay Naku, mo. pokpok ka na agad. Diba? May ibang kahulugan para Sasabihin sa na kaagad, kanila. bakit ba ganyan lagi umuwi yan? This oras ng gabi. Tapos iba-ibang kotse pang nag sa Correct. kanya. Diba? Agad-agad escort ang tingin. Hindi alam, nag-grab ka lang. Totoo yun. Pero ang tingin ng mga chismos ang kapitbahay, iba-iba. This oras na nang uwi ng gabi, Oo. iba-iba pang kotse ang Naghahatid. Naghahatid. Nako, confirm. Siguro Pok-pok. last pag na yan. Diba? O, di chismis, yaman-yaman talaga. Napasosyal talaga siya. Kaya nga. Diba? Oh. Hindi nyo alam, ganun naman talaga ngayon. Totoo yun. Parang laging and especially if inggit ka dun sa tao. Yes. Diba? Especially if inggit ka sa tao. Pag inggit ka sa tao, tapos meron siyang, may magandang nangyayari sa buhay Oo. niya, ang tendency mo is hanapan siya ng mali eh. Gagawan Kasi mo nga, talaga ng oo, paraan na para sasabihin- i-chismis yung taong yan. Halimbawa, kapitbahay mo na maraming nakita mo may mga dinedeliver na mga appliances. 'Di ba? Kung talagang kung ako ang naniniwala ko na tunay kang successful, kung happy ka sa success ng iba eh. Tama. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na ang daming sasabihin, ang daming mong hanash, dada, tungkol sa success ng iba, ibig sabihin hindi ka successful. Inggit ka eh. Correct. Diba? O so kung yung kapitbahay mo, kita mo, nag-deliver ng microwave, tapos may deliver ng refrigerator, ganyan. Tapos ikaw, kung ang pag-iisip mo is, ay nako, utang lang naman siguro yan. O di naman kaya, ay nako, ayan na naman tayo, channeling, ganyan. Okay, gagawa ka ng paraan, lalabas ka ng bahay, magwawalis ka kahit wala namang wawalisin. Correct! Makasagap lang ng latest happening. Magtatapon ka ng O basura. di kaya may pero- kinakausap sa cellphone na wala naman. Oo. O, pare. Ang hilig natin, Tama. at saka ang nakakalurkay dito, may dagdag na, may bawas pa. Correct, O, diba? Nako, relate ako sa mga ganyang klase mga eksena. Lagi akong biktima niyan eh, mga chismis. Mga At saka, dagdag bawas sa kwento. Dagdag bawas na kwento. Hanggang election may ganun pa rin, di ba? Kaya nga Typical na Pinoy eh. Very Pinoy. Yung i-judge ka na kaagad sa, tingnan mo, katulad niyan, yung kabisyo natin. Close, hindi naman niya sinabing ka-close niya eh. Ang sinasabi niya, kapag may inuutos, sinusunod. Kapag may mga report, binibigay. Hindi ba't yun naman talaga ang trabaho mo? Di ba? Tingnan mo, binigyan kaagad ng ibang kulay. Binibigyan kaagad ng ibang kulay. So, alam mo kung kabisyo, wala ka namang ginagawang masama at sa tingin mo talagang ginagawa mo lang naman ng tama, di kahit mahirap, deadmahin mo lang. Sometimes silence is the best armor. Correct, Kasi hindi mo tama. sila pwedeng sagutin Patulan. patulan, lalo na kapag bobo. Hindi, pag bobo, yung walang pag-intindi. Hindi. Kahit anong pagpapaliwanag mo sa taong mahina, ang pag-intindi sa pangyayari, hindi niya magigets. Correct. Tsaka hindi mo kailangan magpaliwanag. At hindi mo kailangan Correct, magpaliwanag. Yun lang yun. Ginagawa, you are just doing your job, you don't need to explain. Correct. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, wala kang sinaraang tao, wala kang tinapakang Tama. pagkatao. Tuloy lamang yung Laban pagtatrabaho mo. Hindi mo kailangang makipagdebate sa mga ganyang klase ng tao. Kasi pag nakipagdebate ka, kahit alam mong mali naman yung sinasabi niya, Wala eh. hindi siya magpapatalo eh. Hindi. Kahit sabihin niya na 5 plus 2 is 7 Oo. o is 8. Oo. Di ba? Hindi niya, Ipipilit niya yun. ipipilit niya talaga yun. Sarado Ipipilit niya na na yung siya. mga Oo. utak. Oo. Again, people will always have an opinion about you. Yes. At hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. So, hayaan mo na sila sa pagdada nila. But on the other hand, baka din naman may katotohanan ng konti. Diba? Baka naman OA ka naman. Halos dilaan mo na yung talampakan ng bossing mo. O pagka Baka ganon. nagka-miniskirt ka na hapit na hipit pag nagbigay ka ng report na Oo, katuwan. baka may ganun ka din. Magbubulungan talaga Kaya yan. nga, hindi ko
alam. I'm not sure. Pwede mo rin namang i-assess yung Oo. sarili mo kung sakali. Tama. Alam mo, masakit na maging biktima ng chismis. Kasi hinusgahan ka na nila, hindi naman nila alam yung tunay na kwento. Pero, Totoo yan. lagi mo lang din iisipin na malilipas din yan. Hindi mo Correct. na rin naman sila kailangan, hindi mo sila dapat paliwanagan. Kasi kahit paliwanagan mo sila, meron na silang opinion tungkol sa'yo, una. Pangalawa, di ba meron ka pang ibang gagawin? Di ba? Di ba meron yun eh. Di ba may mga iba ka pang gagawin. Correct. And if you think that you have more important things to do, and then do not bother. Mahirap lang talaga kasi tao ka eh. Siyempre, pag meron kang narinig, masakit. Meron kang nabasa, masakit. Pinag-uusapan ka, masakit. It's normal. 'Di ba? Pero you'll get over it. Saka again, pag busy kang tao, 'di ba? Wala kang time at tupagin yung mga ganyan, 'di ba? Sabi nga, an idle mind is a devil's playground. Kapag ka kapag ka ang iutak walang ginagawa, ang isang tao walang ginagawa, kung ano-ano yung naiisip, kung ano-ano yung pumapasok sa isipan. Correct. So, At puro mga negatibo, ha? Tama. At hanggat maaari, iwasan mo, huwag mong i-entertain yung mga bagay na yun kasi ikaw yung matatalo sa bandang huli. Trot. Nakakatakot. Yung sinasabi niya na bulong-bulungan, meron umatan ako ng isang business meeting kamakilan. Totoo Naku, yun, open-minded na Oo. to. Anong business? Nakuha kong downline eh. Downline? Effective yung ito? presentation. Wala, hindi pong meeting lang ng mga professional. So, totoo Ba't ka nga nandun? Ha? Kasi magbebenta kami ng panibagong produkto namin pampaputi. Sige. Okay. Joke lang. So hindi yung sinasabi niyang bulungan totoo para sa ilan na very unethical yun eh. Hindi pa nag-meeting tayo tapos kayong dalawa bulungan kayo ng bulungan maya't maya. So hangga't maaari iwasan din natin yung mga ganong klase ng mga gestures kasi totoo nga naman Nakaka-offend. Nakaka-observe. So ang tanong ng isa, is there any problem? Kasi bulungan kayo ng bulungan. Totoo nga naman. So hangga't maaari kung meron kayong concern na personal, pwede pag-usapan right after the meeting. Pwede. At hindi yung during the meeting na nagbubulungan kayo. Tapos makikita mo yung facial expression nila na parang hindi mo gusto yung nangyayari during the meeting. So, kung meron kang concern, sabihin mo at huwag kayong magbubulong-bulungan. Siguro acceptable pa yan kung yung pinagbubulungan is tungkol doon sa discussion. Pero makikita mo dyan sa mukha na ang layo eh. Correct. Nawala eh. Kasi tama yan eh. Kasi may bulungan na meron kasing mga tao sa isang meeting who cannot express themselves. Diba? So, ang ginagawa nila is sasabihin nila sa katabi nila, alam mo, sa tingin ko hindi talaga tama yung suggestion. Totoo yan. Makikita mo rin eh. Diba? Tapos, ang ending, nagbubulungan na sila. Diba? May ganun din. Katanggap-tanggap yan. Pero kung yung pinagbubulungan nyo, yung totally lakad nyo different. mamaya. Oo. Makikita mo sa itsura. Nakita mo, di ba nagbubulungan? Anong oras bang matatapos? Tagal ba magsalita nito? Nakita mo sa facial expression na. Sign of immaturity yan eh. Natatandaan ko dati, nung mga first few meetings ko dito sa Love Radio, nung bata pa ako, nung 2004, merong isang DJ na talagang pinagalitan niya talaga ako pagkatapos ng meeting. Tapos hindi ko napansin kung ano yung mali ko. Tapos sabi niya, Emmy, kausapin kita ha after the meeting. Siyempre, kinabahan ako. Sabi ko, bakit ano namang ginawa ko? Pagbago kayo yung lagi mong tanong sa sarili mo, ano na namang ginawa ko? Nakakaba yun eh. Kaya po, sunod ka sa office ko mamaya. Yan, di ba? Parang bakit? Ano na naman? Tapos, sinabi niya sa akin na, hindi mo ba alam na unethical yung ginagawa mo? Sabi ko, alin? Sabi ko, alin? Sabi niya, nagmi-meeting tayo, nagba-blush on ka. Sabi yung parang yung mga ganyan. Siyempre, immature ako eh. Malay ko ba? Yung kilay ka ng kilay, may nagsasalita sa harap mo. Diba? Yun as minsan katabi mo pa, nagkikilay. Ako naman, kasi immature, alam mo yun, 20 lang, ganyan. Tapos, hindi ko naisip. Tapos sabi niya, di ba napaka-unethical? Nagsasalita yung boss natin, tapos nagba-blush on ka. Na parang... Imagine ko na picture ko. Nagpa-blush on ka. Diba? Tapos, nung una, mag-iisip pa ako maging defensive. Pero oo nga naman, di ba? Isipin mo, nagsasalita ka. Di ba? Parang teacher. Di ba kapag halimbawa isang teacher, tapos may estudyanteng dakdak ng dakdak sa likod, hindi ba titigil siya? Kasi nakaka-distract eh. Correct, di ba? correct. Parang anything, may gusto kong sabihin, di ba? So, yun yung ginagawa ko. Nagpa-blush on ako nun, tsaka nagli-lipstick. Kasi parang every after Monday meeting, sundo sa akin ng jowa ko. So, parang... Kaya blush on is important. Alam mo yun?
So, parang sabi niya, unethical yung ginagawa mo. And secondly, sabi niya, mukhang nagmamadali ka lagi. Kasi gusto mo... Yung tingin ka ng tingin sa orasan mo, Oo, no? hindi. Kasi nga, parang nagmamadali pa yung pag-blush on ko. Parang hindi yung parang ganon. Diba? So, Totoo baka yan. lang you don't notice or baka as a sign of immaturity, may ganyan ka, diba? Ano yun? Na dapat mong i-observe. Dapat Oo. mong i-observe. Totoo yun na. So, yung mga bulong-bulungan, try nyo din pong i-assess iwasan hanggat maaaring bulong-bulungan ba na nakaka-distract o bulong-bulungan na importante talaga. Correct. Yung mga ganyan pag-blush on, no? Kaya may pagtingin sa cellphone. Tsaka yung isa pa yan. alam mo, yan yung haters ko eh. Meron, dun sa isa naming condo unit, meron kaming nakasabay. Siguro late na siya. Oo. Galing, siguro, 24th floor kami, siya siguro galing 31st or whatever. So, malas na. Minsan kasi malas eh. Bawat floor ba? Okay, every 2 floors magsa-stop. Ganito siya ng ganito. Yung parang, pag halimbawa Kita mo na bubukas, yung mali mo may kondisyon, di ayun ba? na. Baka nagda-drugs yan. Sabi kayo anong lalamunan. Ganito. Nahusgahan na tuloy. Oo nga, no, sorry. Ako yung lagi nagsasabi na huwag kang huhusga kasi hindi mo alam ang tunay na kwento. Diba? Pero diba, parang... Hindi makikita mo naman diba, kita mo, parang iratang-irata siya. Parang gusto ko sabihin, kuya, sana kung nagmamadali ka, inagahan mo. Diba? Pero alam mo yun, correct. hindi kasi sa bawat, ganito siya, babapasok. Yung kita mo talaga, lalaki pa ha, talagang gaganon siya. Tapos, yung parang bigat-bigat. Ang heavy mong dalhin, kuya. Gusto ko sabihin. Umaga nakakahawa yung negativity mo. Tapos floor na namin, 4th floor. Rinig ko talaga siya. Yung parang nagalit talaga na pa. Tapos ayaw niyang umurong sa likod para ipakita sa mga tao na puno na. Alam mo yung ganon? Ganon siya. Dapat iniipit mo yung leeg sa elevator. Mas masama ka pala, partner eh. Mas matindi ka pala eh, 'di ba? 'Di ba yung ganun ba na hindi mo nanonotice pero hindi pala magandang pakinggan. Totoo yan. 'Di ba yung ganun ka na ganun. Yung ganyan, yung gano'n, diba? Pero unless, yun nga, sinasabi mo, tama nga naman, huwag din tayo maghusga kasi baka naman, ayun, sabi nyo, nag-a-addict. Kaya, diba gano'n? O di naman kaya, may condition. Hindi mo masasabi, may gano'n. Di ba yung minsan may mga usap tayo yung mata niya, parang kurap ng kurap. Yung pala gano'n siya. Oo, yung malayo pa lang parang kindat ng kindat sa'yo, tapos ma-offend ka. So, hindi mo alam, meron Ang palang... bastos mo, kinikindatan mo ako. Yung pala, may condition. Hindi nila makontrol. Oo, yung isang kaibigan, ganyan eh. Pag tumingin ako gano'n. Pailalim. Involuntary. Pinagalitan siya ng pulis. Sabi niya, grabe ka pre ha. Kung makatingin ka sa akin, parang wala kang paggalang. Laging pailalim. Sabi ko, sir, ganun po talaga siya. Huwag po kayo magalit. Oo. Mas malinaw kung paningin niya pag pailalim. Hindi, may ganun eh. Di ba? May ganun. Parang siguro ina-assess. Ewan ko. Pero kasi yun yung condition niya eh. Correct, Yung kapag may kumakausap sa kanya, parang matik nga ganun siya. Ba't kayo tumatawa? Chupe. Parang kilala ko yung sinasabi mo kasi. Anyhow. So, ganun yun. Dapat, yan, evaluate din natin yung mga galaw natin if it's offensive or Correct. not. Yung, bulong-bulungan, yung mga ganyan, tingin sa relo, ganun. pagtingin ng maayos sa kausap, para walang masabi din sa atin yung ibang tao. Saka siguro baka ano ka sa boss mo. Yung may mga tao kasi na pag nag-ano ng boss, parang tropa-tropa. Baka yun yung feeling nila. Baka siguro, oy sir, ito na yung report ko, sir. Sobrang wala Correct. nang barrier. Oo, yan. Baka ganun Parang din. clingy ang tingin ng iba sa'yo. Yan. Baka din. Pwede Tama. mo i-assess yung sarili mo, di ba? Pero kung wala ka namang ginagawa, masama maaaring crab mentality lang ng iba yan. Inggit lang sila. Yan. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tam... Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala!
Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Ilang oras, partner, bago nakarating ang itim na Nazareno sa Quiapo? 22 and a half. Compared last year, which is... Hindi ko alam. Binigyan ng problema kay Agaga. Nagmamagaling na nga ako eh. Kainis to. Pero nakita mo ba yung mga photos? Ang sobrang dami, ang ganda nung shot nung merong isang shot na sobrang ganda na talaga naman. Anong ang ginamit? dami-daming anong ginamit? Malay ko din. Ang hirap naman ng mga tinatanong mo sa akin. Hindi kasi alam niyo ba bawal ang drone, ha? Oh, hindi. At hindi lang naman siya bawal. drone shot. Sana hindi siya drone shot. Hindi ko alam kung shot, baka helicopter. Hindi ko sure. Kasi mataas eh. Hindi ka rin makakapag-drone, partner. Kasi, I think naka-jam yung mga signal. So, hindi mo rin makokonek yung device mo dun sa drone mo. Oo. Subukan mong gawin yan. Hindi makakabalik sa'yo, di ba? May mga sniper na gagamit para sa mga gagamit ng ng drone. So, bawal talaga yon. Hindi ko rin sure kung papaano, pero napakaganda. Baka nasa mataas na building to. Ang taas, oh. Ay, ang ganda ng shot. Ang ganda ng shot, partner. Oh, 'di ba? And I'm sure nakita niyo na rin po ito, yung shot na ito, napakaganda po talaga. Ang daming tao. Alam mo yun talagang lahat nagsama-sama ng dahil sa pananampalataya, o 'di ba? So, doon sa mga kabisya natin na kasalin, isa sa mga nandoon sa tulay na to, doon sa magandang shot na yun sa Nazareno. Tulog ka muna. Alam ko napagod ka, 'di ba? Tama. Good morning. Sana kung ganyan din tayo nagkakaisa sa pananampalataya, sana ganyan din yung perspektibo natin sa pag-unlad ng bansa. No, yun lang. Sana lahat ng ito sumusunod sa traffic rules. Diba? Lahat Sana ng ito may disiplina. Oo nga. Diba? Pero hindi naman tayo perfecto, partner. So hayaan na natin. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako. Grabe, nag-aaral pa po ako nung college. Kayo po ang dahilan kung paano ko na-survive ang aking college years. I just graduated last October, Nicole and Chris. And I have decided after ilang months na pagpepetiks-petiks na finally, ngayon January, maghahanap na ako ng trabaho. Yan. Congratulations sa'yo, maghahanap ka ng trabaho. Ayan. Kaya lang, sa paghanap ko ng trabaho, naisip ko din, makahanap kaya ako ng love life sa trabaho. Kasi parang gusto ko na rin po mag-love life. So gusto ko mag-love life and gusto ko magtrabaho. So what do you think, Nicole and Chris? Dapat din ba on the lookout ako sa aking new work for a new boyfriend? Help me naman po tambalan and God bless you both. Ayan. Syempre dapat priority mo muna makahanap ka ng trabaho. Tapos mag-establish ka muna dyan sa trabahong yan. Career muna. Kumbaga kung meron kang makita o makilala dyan, bonus na yon. Pero dapat ang pinaka-priority mo talaga is ma-establish mo yung sarili mo sa kumpanyang yan. Ganun lang muna. Ipon-ipon ka muna sa madaling salita. Correct. Dadating din naman talaga yan eh. Ika nga kapag ka nag-aaral, aral now, landi later. Ganun din. Kapag ka nag-start ka lang sa trabaho, yun na muna, dun ka muna mag-concentrate. Totoo ka dyan. Naalala ko dati nung college ako. Sinabihin akong tita ko, sabi ko, tita, since college na po ako, pwede na po ba akong magkaroon ng girlfriend? Pero actually high school pa naman may girlfriend Oo na talaga naman, ako. oo. Tapos kung nag-ano ka lang, humingi ka lang ng opinion ng mga matatanda. At humingi ka ng approval para para legal na, yan. 'di ba? Para legit. Ang hirap talaga ng hindi legal eh. Oo, totoo 'yun. So, ang sabi ng tita ko, naku, wag muna. Parang nanlaki bigla yung mata niya, sabi niya. Naku, wag mo muna. Mag-aaral ka munang mabuti. Yun, pagkatapos namin mag-usap ng tita kong yun, hindi kami nagkita after 5 years. Okay. Ayoko magpakita sa kanya. Dahil? Kasi feeling ko kontrabida siya. Okay, kasi nag-aaral ka pa. Oo. Tapos, nung nakatapos ako ng pag-aaral, lumapit ulit ako sa kanya. Sabi ko, tita, tama ka nga pala. Kasi wala na kami nung girlfriend ko na sinasabi ko sa'yo. At tama ka pala, kailangan pala mag-concentrate muna sa pag-aaral. Kasi ang sabi niya, you have the luxury of time, you have all the time in the world. Kapag working ka na. Yes. Kaya nga, di ba kahapon pinag-uusapan natin yan,
if tinanong tayo kung yung mga anak natin, ipapayagan natin na mag-jowa ng sila'y nag-aaral pa. Ideally, sana, wag muna. Correct ka. Kasi di ba kahit pa sabihing, inspiration naman po yan Eklabo yan, inspiration. Pag nag-away kayo at may exam ka, hindi ka makakapasa sa exam mo, iisip ka, iiyak. Diba? Totoo yan. Inspiration mo mukha mo. Nakaka-inspire pero meron din mga desperation dyan. Oo, correct. Diba? Iiyak at iiyak ka talaga dyan. May mga influences yan Yung parang mag-aaral ka, wag na. Correct. Palabas yung bagong pelikula favorite kaya natin yun. Bukas ka na mag-review, magpuyat muna tayo. Magkasama na. Masaya naman tayong magkasama. May mga ganun kasi. So ideally sana, diba, priority is to study. Pero it's partner, iba na to nagtatrabaho na siya. Working na siya. So, wala na sa picture yun, hindi dapat mag-boyfriend. Ang sinasabi lang namin, unahin mo muna yung makahanap ka ng work. Tama. Tapos mag-concentrate. Alamin mo muna kung ano yung mga do's and don'ts sa opisina ninyo. Alamin mo muna kung ano talaga yung function mo. Saka pag medyo nakapag-adjustan ka na, saka na medyo ka na tumitingin-tingin sa paligid. Pwede yan. Pwede to. Pero, alam mo, wala lang siguro kasi this is my opinion. Iba-iba naman ng kwento. Correct. Ako, I do not go for office relationships. Para sa akin. Sa akin yan. Kasi, complicated kasi yan Nagkaroon na kasi ako ng ganyan, partner. Magkatabi pa kami ng table. Okay? So, syempre, nung una, akala mo naman talaga forever mo yan. Diba? Gaganahan ka sa una. Gaganahan ka talaga pumasok kasi lagi kayo magkatabi. Tama. Diba? Tsaka parang nasaya-saya magtrabaho kasi nandyan siya. Hindi naman, paano kung hindi naman siya yung forever mo? Tama. So, dumaan lang siya sa buhay mo para matikman. Matikman yung klase ng pagmamahal, may ituro sa'yo, but kunyari, hindi talaga kayo. Swerte kung kayo, di ba? Yung parang, kayo na yung nag-umpisa, tapos lumevel up, tapos hanggang eventually, kayo na talaga yung ikasal. Kumbaga habang tumatagal, umiinit. Di ba? Kaya alam ba, hindi naman lahat ng hindi naman kasi lahat relasyon ganon. And na-experience ko yun, partner, napakahirap, promise. As in, kasi what if siya yung unang magka-girlfriend? Tapos nakikita mo yung bagong girlfriend, dumadating-dating na sa opisina, dumadalaw-dalaw na din, di ba? Tapos, since katabi mo siya ng table, makita mo may picture doon, may correct, frame. may bago. Oo. Kasi nung araw, uso yun di ba? Yung may picture frame sa office, di ba? Alam mo yun, ang hirap niya Tapos yung magpe-pretend ka na ayos lang sa'yo, pero hindi ka naman talaga ayos. Tama. Napakahirap talaga nun. Wala lang, i-consider mo lang na syempre, wini-wish natin maging forever natin siya. Pero what if kasi hindi? Tama, hindi naman sa nagiging nega. Hindi naman. Kaya lang, kasi gano'n. lalo pag pagbata pa kasi. Tama. Pagbata pa kasi, ano yan? Tikim-tikim everywhere. Ibig sabihin, nagtatry. Bago eventually magseryoso. 'Di ba? Kasi kapag halimbawa mga ano na yan, mga late 20s, early 30s, nandiyan na yan sa pwedeng nagseseryoso na yan. Nag-iisip na yan ng kapag kami girlfriend ako, dapat medyo magtagal na kami para eventually kasalan na ito. Pero yung sitwasyon mo na bago-bago, as office mate agad-agad, mahirap, promise. Been there, done that. Napakahirap, promise. Oo, tapos wala lang, feeling ko lang din ideally, mas maganda kung hindi kayo magka-opisina, kahit mag-asawa na kayo, para when you get home, there are some things that you can talk about other than the office correct. stuff. Diba? Walang sawaan, walang umayan, parang diba? halimbawa kayo, partner, eventually, kunyari, di ba? Doon kayo mapunta sa forever mo, di ba? Meron siyang mga, pag stress na siya sa mga tinuturukan niya ng anesthesia, di ba? Pwede niya maikwento sa'yo Tama. Tapos, ikaw din naman, kung stress ka na dun sa mga tao dito, okay, sa mga kailangan gawin, o sa social media, yun lang naman yung pwede posibleng stress pa, partner. Diba? Pwede mong ikwento sa kanya at maaari kasi siyang may opinion. Kasi sa aming dalawang mag-asawa, ganun yun Dahil iba yung mundo niya, meron ako ibang perspektibo pag may tinatanong siya. At dahil iba din yung mundo ko, pwede din ako humingi ng opinion sa kanya. Diba? So, ideally maganda kapag magkaiba din kayo ng Totoo, hindi kayo magkakaumayan. At kapag nagkwento sa'yo yung partner mo, that's something new to your ears. Correct. Hindi na parang willing kang makinig. Oo, hindi yung ano ba, siyang na oras na nga tayo dun sa opisina. Pagdating natin sa bahay, ito pa rin yung topic natin dalawa. Unlike pag magkasama talaga kayo sa work, magkasama na kayong mukha sa mukha, buong maghapon. Tapos pag uwi sa bahay, mukha sa mukha pa rin. Tapos yun pa rin yung pag-uusapan ninyo. Ano ba naman? Tapos, baka lang magkasawan. But then again, di ba may mga iba naman na office relationships that actually turn out to be great marriages. Pero meron karamihan sa kakilala namin, hindi talaga sila nagkatuluyan. Oo, ako yung mga kilala ko.
Hindi sila nagkatuluyan, nagkaanuan lang talaga. Kasi you can't help it eh. Tama. I think you can't help it na parang you fall in love with someone in the office. Lalo pa parehas kayo ng interes. Nagkakasundo kayo sa maraming may bagay. thrill kasi, partner eh. May thrill kasi na halimbawa, DJ sa DJ kunyari, di ba? May thrill kasi yan eh na parang magkakilala tayo bilang parehas tayong DJ. Pero nagkaka-thrill na mas malalim yung ano natin. Mas malalim yung gusto nating malaman. Nakaka-excite yun ah. May exciting kasi talaga yun eh. Tapos yung mga tagu-tago, yung mga hindi pa alam ng lahat na kami. Buti na lang hindi nangyari sa atin yan, no? Hindi talaga. Oo nga. Buti na lang din. Buti na lang. Not meant to be lang talaga siguro, partner. Diba? Hindi talaga eh. Diba? Pero there is a certain thrill to it eh. Na parang, pwede what kasi, if, diba? Palalimin natin yung tawanan natin, kaya diba yung usapan natin. Correct. What if hindi lang tayo magsasama dito sa office kundi outside also, diba? Diba? Yung mga ganun. Meron talagang you can't help but fall in love. Lalo na kung pogi o maganda yung kung madalas mong nakakasama. Siya talaga yung type mo. Tapos that person makes you laugh. He Correct. makes you smile. Naku, talagang pagkaganyan, mga talagang yan. Mga you can't help it. Malaking tukso sa madaling salita. Pero and actually, if you can't help it, pwede din naman eh. Kaya lang, inspirasyon. Oo. At pwede din naman maging kayo. Kaya lang, lagi mong tatandaan that there would be consequences to it. Kasi yung nakipag-break ka nga sa jowa mo na hindi mo office mate, hirap na hirap ka. Tama. What more, yung break na kayo, tapos nakikita mo pa siya araw-araw, tapos nakakairita pa, yung ex mo tawa pa ng tawa na parang hindi kayo bagong break. Nakakainis, di ba? Parang gusto mong batuhin ng locker. Minsan nananadya pa yan eh. Lagi may ka-video call. Yan. O kaya may laging ka-text, tapos tatawa-tawa, di ba? Diba? Loudspeaker pa kasi gusto mong iparinig sa'yo. Pwedeng ganon. Pwedeng nang-aasar pa, di ba? Nakakainis. So, yun ngang magkahiwalay kayo, ang hirap-hirap na mag-move on eh. What more, yung magkasama kayo. Pero that's my perspective. That's our perspective. Sinasabi namin to kasi si Nicole. Meron ako naging jowang office mate eh. Ako naman, may mga kakilala din ako na ganyan ng eksena na dating magjowa, kinikilig. Pero ilang buwan lamang ang lumipas, hiwalay na. Meron Sobrang bitter nila sa isa't isa. Kasi nga araw-araw silang nagkikita. Diba? Anong ending? Wala. Diba they hate each other? And then, ang eventually niyan, ayaw mo nang pumasok. Kasi, pumapasok ka, naiirita ka sa isang tao. Correct. Nababwisit ka. Hindi ka na nakakapag-function na maigi. Na may isipan mo na mag-resign. Pag nag-resign ka naman, syempre ikaw yung magsasuffer doon. Correct, actually, diba? parehong suffering eh. Yung araw-araw na nakikita mo siya pero bitter ka or mag-resign ka pero wala kang trabaho. Diba? But again, don't get us wrong. Meron din namang office relationships that actually work. Ang sinasabi lang namin, if you're gonna go into an office relationship, you gotta get ready for possible consequences. Mas complicated siya than usual. Tama. Ito pa, partner, what if na-promote si bakla? Nako, patay tayo dyan. Diba na-promote? Kunyari, parehas ka na sa isang department. Tapos, mas magaling yung hiwalay isa. Na kayo hiwalay na. Hindi. Kunyari, together. Together pa din, partner. Okay. Kayo pa din. Diba, na-promote. Kunyari, together. Doon muna tayo sa together. Na-promote yung isa. Mas magaling yung babae kaysa doon sa lalaki. Kunwari, siya yung na-promote. Ngayon, subordinate niya na yung isa. So, ang tanong dito, meron bang rules sa employee handbook na bawal ang relationship between a boss and a subordinate? That's one point to consider. Isa pang dapat i-consider. Syempre, di ba, kaya ka naman magtatrabaho sa isang kumpanya, gusto mo mag-grow. Alam nga namang wala ma-promote sa inyo para maging together lang kayo forever. Di ba? Correct. Paano kung, di ba? Maging halimbawa tayong dalawa, partner. Naging boss mo ako. Pero tayo, pero boss mo na ako. Pwede na akong umarty ng sexual harassment. Di ba? Hindi ko kaya pwede rin mag-isinaryo. Halimbawa, boss kita, tapos alam ko girlfriend kita. Tapos inutusan mo akong kunyari mag-type na sandamakmak na kung ano man. Encode mo to, ganyan. Tama, di ba? Pwede kang mag-inarte na ano ba yan? Talagang sa akin mo iutos? Pwede mo iutos mo na lang sa iba. Jowa naman kita eh. Tama. Siyempre, ma-observe yun ng mga correct, na hindi na kita inuutusan kasi nga, jowa kita. Correct. Ang daming complication. Tama. Yun yung kapag kayo pa. Tapos, paano kung hindi na kayo? Naghiwalay kayo, nag-break kayo, pero tuloy ang laban. Si lalaki naman yung na-promote. Yan. Ikaw naman ngayon, girl, ang subordinate. Nako. Ikaw naman ngayon, boss mo na, nako, may posibilidad. Dahil bitter pa siya sa'yo. Totoo yan, may sama na loob. Gaganti yan sa'yo. Pwede, di ba? O di naman kaya lahat ng mga gawin mong report, mali yan lahat, ulitin. Di ba? May possibility. Hindi naman natin sinasabing ganun siya kasama. Napaka na ganyan talaga. Hindi
Hindi naman kami nega. Ano lang kami, realistic. Oh, kasi ang dami We are just din realistic. naming narinig ng mga kwento na ganyan nga. Dating magkasama sa trabaho, nagka-developan, naging sila, tumagal panandalian, tumagal ng ilang panahon, pero naghiwalay din. At yan yung mga nangyari. Correct. Diba? Nagkaroon ng paghihigante, sobrang bitter sa isa't isa, hanggang kumbaga ang hirap mag-move on. At tinitingnan namin yung side ng moving process. Yun. Hindi naman sa nega kami. Realistic lang po talaga kami. Yes. But then, kung sa palagay ninyo, it's worth the risk. Diba? Sa palagay nyo, yung happiness, yung excitement na nararamdaman ninyo tuwing kasama nyo ang isa't isa is worth all that risk. At yung sinasabi namin, yung handaan ninyo harapin yan, edi, go ahead. Correct. Why not? Sino ba naman kami para magpigil sa kalandian nyo? Hindi namin kayo pipigilan, Nagtanong ka sa amin, ito opinion namin, di bahala ka naman kung tatanggapin mo. Office relationships, mga kabisyo, kunyari bago ka dyan, tapos meron kang naay na isang lalaki, pwede yan, di ba? Una sa lahat, make sure he is not married. Tama, isa pa yan. Siguraduhin mo muna na hindi siya kasal. Ang dami rin natin mga kwentong ganyan, di Huwag ka ba? manira ng pamilya, palke. Huwag ka ganon, ha? Hindi, wala lang. Targetin mo, mag-ipon ka lang na mag-ipon yun na ngayon. muna sa palagay magbigay ka ko. ng pag-grocery sa nanay mo, di ba? Correct. Pambayad ng kuryente buwan-buwan sa bahay nyo. Tama, yun na Ganun muna. Tapos, kung merong hindi maiwasan na maging kayo in the office, mag-isip ka rin dahil may pros and cons yan. So Tama. ideally, para sa tambalan, again, di naman kami perfectong tao, di ba? Pero ideally, para po sa tambalan, mas maganda kung outside of the office ang karelasyon. Tama. Batiin na natin ang belated happy birthday! Birthday daw kahapon, araw na Nazareno ni Sir Joe ng Verna Perfumes. Sir Uy. Joe, long time no see. And Kailan ba siya uli nabigay ng pabango sa atin? matagal na, ubus na po. Yan, grand opening din ng Verna Business Center, Malolos, Bulacan. Sarap daw ng CEO Malolos. Congratulations po. Yan. O sa mga kabisyo, mamaya tayo alas 9 magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Always your number one FM radio station for 15 years. 15 anyos na tayo. Dalaga na. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang Station number 1 SM Radio Station.